Napasok po ako dito dahil ang experience ko po sa parokya, merong isang grupo na pinapasok ko, parang charismatic style, at doon nagsimula sa kanilang praising, hardcore praising, merong natutumba, may gumugulong, may bata, sasabihin, Jesus! Kasi nakita niya si Jesus sa kanyang vision at umiiyak si Jesus, sinasabi, magpakabanal na kayo, nasasaktan na ako. Kaya, hindi ko alam, pero at that time, nabuksan na pala ang third eye ng bata. Kasi very intense ang praising eh. Marami nang nangyari, nagpapagulong-gulong. So sabi ko, Lord, galing sa bata, nung mag-aral ang bata, bumalik sa school, ang kanyang klase, halos buong klase, naaapektuhan na, napuposes. So sabi po ni Father Adolf, the devil may begin by pretending to be the very best friend lang muna, and may actually furnish unexpected aid. Talagang tutulong po. Meron pong isang case sa isang parokya ko noong una, high school na babae, and then meron siyang friend. Ang kanyang friend ay kaluluwa. Nung nakilala niya na friend din, namatay yung friend niya, kaluluwa. At minsan nag-i-interview kami, sabi niya, Father, Monsignor, yung kaluluwa ko po na friend, andyan po sa tabi ko ngayon, nakikinig sa atin. Sabi ko, sige, ipahawak mo sa kanya ang St. Benedict's Medal. Nahawa ka naman, no? Kaya medyo powerful na friend. At ang ginagawa, tuwing examination, tumutulong ang yung friend na yun, yung kaluluwa, tinutulungan siya sa mga sagot. Kaya may mga exams, quizzes na napi-perfect talaga niya. Kaya doon na bahala ang nanay nung malaman niya na mayroon parang kaibigan na hindi niya nakikita ng nanay. Kaya isinangguni po sa atin. So nag-session kami ng bata, and then eventually nag-close ng third eye. And then dahil papunta na ako dito sa Antique, yung bata nag-improve naman. Medyo hindi na niya nakikita masyado ang soul, although meron pa rin siyang nakikita. So that is an improvement already. So yung mga ganun po, talagang tutulong sila. Tutulong. Pero ang tanong, soul nga ba yun ang kaibigan niyang namatay? Kasi ang mga fallen angels, tandaan natin, ang mga demonyo, kaya nilang mag-appear na Mama Mary, kaya nilang mag-appear na si Jesus, kaya nilang mag-appear na Santo. Kaya nila yan. Kaya nilang mag-appear na kaluluwa din. No? Pero ang tanong, sila nga ba yan? Or mga fallen angels? So kaya nilang mag-appear na si Padre Pio. For example, di ba, kilala natin si Padre Pio, Pietrelcina. At one time, nagkasakit siya at nakita niya sa harap niya si Jesus. At sabi ni Jesus sa kanya, kasi sabi ng doktor, kumain kang mabuti at maglagay ka ng kutson sa ano mo para hindi maano yung katawan mo. Sabi ni Jesus sa kanya, sundin mo yung nasa puso mo, no? Magsakripisyo ka pa alang-alang sa ikabubuti ng tao. At bigla siyang nagduda, mukhang hindi to si Jesus And then nung mag-ano siya, keep away from me, Satan. Ayun, bigla ang mukha ni Jesus naging si fallen naging demonyo. No? Kasi gusto lang pala siyang itempt. Kasi ang gusto ng doktor na kumain siya na para lumakas, at yun ang kagustuhan din ng Diyos. No? Kaya nagduda si Padre Pio nung sabihin ni Jesus sa kanya na huwag mong sundin ng doktor. Magsakripisyo ka pa. No? So number one, kailangan po ang pagsunod sa simbahan. Kailangan po ang obedience. Example po, ano ang mangyayari kung merong, example ko lang po ito merong 100 na sundalo,
kontra 5 rebelde. Pero ang 100 na sundalo na ito ay, sabihin natin, disobedient, hindi sumusunod sa utos ng commander. Pag sabi ng commander, "Gapang, tumatayo. Paputok nyo." Ayaw magpaputok. "Cease firing," nagpaputok. Kaya pag nagka-enkwentro na, ay nako, in just 30 minutes, ubos ang 100 soldiers. Bakit sila matatalo? Dahil hindi sumusunod sa utos. Alam niyo po ba, si Santa Faustina Kowalska, yung sa Divine Mercy, di ba? Sabi ni Jesus sa kanya isang araw, "Sister Faustina, gawin mo ito. Iniuutos ko ito sa iyo." And then, nagpunta si Sister Faustina sa superior. Sabi niya, "Sister, pinapagawa po ito ni Jesus." Sabi ng superior, "No, wag mo munang gawin yan." Kaya nalungkot si Sister Faustina. So sinong susundin niya? Sinunod niya ang superior. The following day, nung magpakita uli si Jesus sa kanya, sabi niya, "Jesus, sorry po, hindi kita nasunod kasi sabi ng superior, wag ko raw gawin ang pinagagawa mo." Anong sabi ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus kay Sister Faustina, "Sister Faustina, very good at sinunod mo ang superior mo. Dahil naririyan ako sa superior mo. Kung hindi mo siya sinunod, I will not be pleased with you." Hindi ako, I will not be pleased? Malulungkot ako kung hindi mo sinunod ang superior mo. Dapat maging obedient ka sa superior mo, even if sometimes hindi ayon sa kagustuhan ko. Because later, I will enlighten your superior. Brothers and sisters, importante po ang pag-obey sa simbahan. Hindi dahil pari ako. Hindi. Dahil ito ang kautusan ng Diyos. Pangalawa, upang hindi tayo mapariwara, hindi tayo mawala ng landas, lalong-lalo na sa mga superstitious belief and occult practices. Dahil alam ko po, nakapasok na talaga to sa atin kasi ako rin po, galing din po ako dyan. Kahit pari na ako, may mga paniniwala pa rin ako nung una na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil yung binigay sa akin ng lola ko, yun, "Marvin, sundin mo yan." "Bakit, lola?" "Basta, sundin mo." Yun, kaya ko sinunod. Nung maglibing kami ng lolo ko na namatay, paglabas ng sementeryo, sabi ng lola ko, "Marvin, huwag ka munang lumabas." "Bakit po, lola?" Ito, dito, dumaan ka sa apoy na ginawa ko." Ano yun? Pagpag, di ba? Para hindi makasunod ang mga espiritu galing sementeryo. Kaya ako naman sunod. Pero nung mamatay yung papa ko, 15-16 years ago, nung mamatay ang tatay ko, sabi ko, nung ilalabas na yung kabaong sa bahay, yung isang distant na lola ko, may hawak-hawak na pinggan. Kasi, di ba, ibinabato sa ano yan? Ibinabato sa kabaong para daw hindi na makasunod ang espiritu ng papa ko sa amin. Kasi nabiyak na. Nung aksyon ng itatapon na, sabi ko sa kanya, "Lola, lola, mamahalin yan. Magagalit si papa ko pag ano yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin." Dinaan ko na lang sa biro. Buti at sinunod naman ako. Paglabas ng simbahan, di ba, may pamahiin tayo na pag dito dumaan ang patay, dito dadaan ang asawa, ang pamilya, at magkikita na lang sa sementeryo. Di ko alam kung ginagawa din dito. Hindi. Okay, very good. Kasi ginagawa sa amin para daw hindi makasunod ang espiritu ng patay. Kaya paglabas ng simbahan, sabi ko, pagkatapos kong magmisa, pari na ako noon, sabi ko, "Mama, mga kapatid, susunod tayo sa kabaong ni Papa. Walang iwanan." Walang iwanan. No? At nung maglamay ng ilang gabi, sabi ko, every morning and afternoon, maglilinis ng bahay. Dahil nung buhay pa ang Papa natin, presidente ng PPC, chair in charge ng Couples for Christ, at saka maraming bisita.
mahihiya tayo. Mahihiya si Papa pag ano yung bahay natin. Kaya maglinis tayo, umaga, hapon. Sabi ng kapatid ko, Kuya, paano ba to yung yung dumi, ilagay lang natin sa gilid kasi wag daw itapon. Sabi ko, itapon sa basurahan. Walang seremonyas na gagawin dito habang nakaburol yung tatay natin. Nasunod lahat. No? Meron pa sa amin, wag magta-transfer from one lamay to another. Pag naglamay ka na dyan, diyan ka na hanggang ilibing. Wag magta-transfer sa kabila. Hindi, sige lang kayo. Hindi kayo makakakape ng 2 beses isang gabi. Kung ayaw niyong gawin yon, libre na yon, di ba? So, yun, kailangan ang obedience. Kasi, only when it is too late would He show His true malevolent colors. Malevolent meaning to say, bad colors. Ang totoong kulay niya. Napapansin niyo po yun? I-discuss natin in a few frames. Uunahan ko na lang ho. Di ba may mga naririnig tayo na pag ang isang tao may agimat, may anting-anting, at nagkakasakit siya at walang gustong sumunod, walang gustong kumuha, ay matagal siyang mamatay. Naghihirap, di ba? Talagang sa Cebuano, nag-aliwaros. Ano ho? Hindi mamatay-matay. Bakit? Kasi naandyan pa yung power. Yan, at that very moment, nagpapakita na ng mukha ang kaaway at sinisigurado na kailangang mapasa. Kailangang mapasa. Eto, how would we know that their power does not come from God? Paano natin malalaman na ang power na ito ay hindi galing sa Diyos or galing sa Diyos? Eto, ang una, malalaman nating hindi galing sa Diyos dahil nagkukonsulta ng mga elemental o mga espiritu sa palipalibot. Kumukonsulta sa mga fallen angels. Sa padaga, for example, daga, di ba? O mga espiritu, andito na yung offering namin. Hindi ko pa alam yung sinasabi. Pero may mga ganon. Halina kayo, mga espiritu, kumain na kayo. Ganyan ba ang itinuro na prayer sa atin sa katikisim ng ating simbahan? Ganyan ba ang prayer natin? Wala pong katikisan na nagturo ng ganyan. Wala po. Kundi ang itinuro, in the name of the Father, tapos our Father who art in heaven. Kung mag-prayer man tayo ng sariling prayer, yun, Tatay, tulungan niyo po kami. Nagkasakit po yung anak ko. Dinudulog ko po ito sa iyo sa ngalan ni Jesus na Panginoon namin, sa gahom, sa power ng Espiritu Santo, sa tulong ni Mama Mary at ni Saint Joseph. Di ba? Ganyan yung structure ng prayer natin. Wala pong structure ng prayer na, mga espiritu dyan, nasa dyan, halina kayo. Lalong-lalo na pag mag-aani. Di ba? Pag mag-ani, ang unang labas ng ani, dapat ialay sana sa Diyos. Pero anong nangyayari? Ang unang ani, yan, niluluto dyan at pinapanguyang. Mga espiritu dyan na tumulong sa amin, dito na kayo, kumain na tayo. Hindi po yan dapat. Dapat po, simpleng prayer natin. Kung gusto nyo mag-bless bago mag-ani, dala kayo ng holy water sa bukid, sa rice field, and then say. Pagkatapos mag-cross, sabihin, Tatay, nagpapasalamat po kami sa saganang ani nito. Ibibless ko po ito bago kami mag-ani para ialay namin lahat sa iyo. And then, dala ka ng holy water, ikot ka sa bukid mo, dasalin mo, pabalik-balik, Our Father, Hail Mary, glory be to the Father. Pabalik-balik hanggang matapos mo, holy water, ikot ka lang. Then pagkatapos, Lord, nabindisyonan ko na po, mag-aani na po kami. May this give you honor and glory. Amen. Sige, ani na. No, wala na pong mga ganoon. So yun, yung mga kumukonsulta sa mga espiritu. Pangalawa, yung mga activities at mga practice na ginagawa, they are abominable and hateful in God's sight. Ang Panginoon mismo ang nasusuka
pag ginawa natin ito. Dahil siya mismo ang nagsabi, huwag gawin ito. Example, ang mediumship or pagpapasapi. No? Lalo nagkukontak ng mga espiritu, sinasapian ng espiritu. Sabi ng Panginoon, huwag gawin yan. Kaya example, Leviticus 19:13. Kaya nga po sa Deuteronomy 18, we see the clear command of God against those who practice witchcraft, spiritism, pagkontak ng mga espiritu, sorcery, mga magic, shamanism, parang kasali ito sa spiritism, channeling, soothsaying, yung pag-predict ng future, and then divination. Di ko po alam, siguro nakikita nyo sa YouTube, maraming nakalagay dyan, may nagpipredict ng future. Hindi ko lang ipapangalan. May mangyayari sa taong ito, may mga artista na mamamatay, at nagkakatotoo minsan, di ba? Ang tanong lang ho natin, kanino galing ang power to predict? Is it coming from the Lord or coming from the enemy? Fallen angels. Remember, ang mga fallen angels, may power sila to predict. They don't know the future, but they have the power to predict by mere observation. Because they are intelligent than us. Kahit magka 100 tayo ng Doctor of Philosophy dito, mayroon akong 100 Doctor of Philosophy na pinag-aralan, sa kanila kumuyingking pa lang yun. Dahil they are very intelligent. So, they are able to predict the future in quotation mark by mere observation. Kunyari, umuwi ako sa bahay pero sumasaglit ako sa beer house. Kunyari, tumitingin lang ako. Alam na ng kaaway na naa-attract ako sa beer. At doon niya ako tatalunin isang araw. So alam niya, pinipredict niya na matutumba niya ako sa beer. Lalong-lalo na nung the following day, uminom ako ng isang beer sa beer house. Ang isang beer, magiging 2 beer, magiging 3 beer, isang kahon na beer, hanggang sa marami ng pagkakasala ang magagawa ko. So yun ang kayang i-predict ng kaaway. Kaya yan. Sisiw lang sa kanila yan. So hindi porket nagkatotoo ang hula ay galing sa Diyos. Hindi po. Hindi. So again, karamihan nito ay hindi galing sa Panginoon. Pangatlo, ito yung sinabi ko kanina. The occult power is usually handed down from generation to generation. Sa Philippine folklore, there is a belief na pag merong ancestor tayo na merong birtud or agimat, pag hindi niya na ipasa sa ibang tao, matagal siyang mamatay o hindi siya mamamatay. Maghihirap siya. Meanwhile, terrible are his pains and sufferings unless it can be passed to another. Meron pong nangyari nito. Nagsikol po ako. And then, matanda na yung tatay. Pagkatapos kong magsikol, mag-pray-over, nagsimula ang tatay na maghirap paghinga. Nag-struggle na, mukhang mamamatay na. Pero sabi nung anak na BEC leader natin, sabi niya, Monsignor, hindi pa mamamatay si tatay. Sabi ko sa kanya, bakit mo naman sinabi niyan? Nagdasal tayo ngayon for a good and holy death. Ikaw sabi mo, hindi pa mamamatay si tatay. Bakit mo nasabi yan? At ang sagot niya, sabi niya, dahil po, Monsignor, may agimat si tatay. At wala sa aming mga kapatid, wala sa apo niya ang gustong tumanggap. Kaya matagal pa pong mamatay si tatay, naghihirap na po, nagiging totoo na po yung mga pangyayari sa iba. At ang sabi ko sa kanya, sige, bukas ng umaga, if he will still be struggling, then call me and we will do some exorcism. The following day, God be praised, ay sumakabilang buhay na po siya. Pero nag-struggle muna ng how many hours. And it is at this moment usually na nakikita natin kung sino yung mga mukha na yan na mga friend natin sa una, sa ngayon magpapakita ng totoong mukha. Di ba naniniwala tayo na at the moment of death, the devil is most powerful. Bakit siya? Dahil gusto niyang
kunin ang kaluluwa natin. At the moment of death, gusto niyang kunin ang kaluluwa para bang i-snatch, Pero at the moment also of death, God is most powerful because Mama Mary will be there, Jesus will be there to help us. Na ang ating last breath ay breath for God, hindi sa enemy. Pero yan, mag-aaway-aaway talaga yan. Kaya, totoo po yan. Nangyayari yan at the moment of our death. At doon, at the moment of death of struggle, magpapakilala na kung sino ang mga espiritu na ito. Magpapakilala ang kanilang totoong mukha. The person who receives the agimat becomes the new host of the familiar spirit. Ang mga espiritu na nasa kapatid na yon, pag tinanggap ng tao ang agimat, matatransfer ang lahat ng espiritu sa tumanggap ng agimat. Kaya patuloy sila sa power of healing. Ito po ang isang palatandaan na hindi galing sa Diyos. Pag naitatransfer from one person to another, most probably, hindi yan galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos na power to heal ay hindi naitatransfer from one person to the next. Example, si Padre Pio again. Ang dami niyang gift, di ba, para sa simbahan? At ang isang power niya ay the gift to heal. The gift to heal. Pero nung mamatay siya, ipinasa ba niya sa ibang pare ang kanyang power to heal? Hindi po. Nung mamatay siya, nawala, natapos na rin ang kanyang power to heal. Galing sa Panginoon. Ang sa kaaway ay naita-transfer from one generation to the next. Marami pong nagtatanong sa akin na, Bishop, natanggap ko po ang healing na ito galing po sa tatay ko. No? At the very least, ang sinasabi natin, sige po, magsimba kayo and then we will try to talk, mag-sharing po tayo. Kung gusto nyo, kung gusto lang nyo, mag-sharing tayo. Ano ang background yan? Tingnan natin kung saan galing ang power. Galing ba sa Diyos o galing sa kaaway? Basta ang hinihiling lang ng Panginoon, be ready to obey. Be humble, no? Magpakumbaba so that God would be able to work in our lives. Okay. Ito pong lahat na ito ay kasalanan po against the first commandment. Ano pong sabi ng Panginoon? I, the Lord, am your God. You shall not have other gods beside me. Wala nang ibang Diyos, ako lang. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Dahil alam niya na i-deceive tayo ng mga fallen angels, ng mga demons. So that madideceive tayo, akala natin sila ang Diyos. No? Ito po yung typical na example. Kunyari, example, gumaling kayo sa isang espiritista. Gumaling kayo sa isang psychic healer. Nawala ang cancer ninyo. Pagdating ng simbahan, anong gagawin natin? Di ba magpapamisa tayo, pasalamat sa Diyos? Lord, pasalamat at pinagaling mo ako. Ang tanong, Diyos ba ang nagpagaling o ang Espiritu doon? Yun ang tanong eh. Kaya ang offering mo, na-deceive tayo, nauwat tayo, di ba? Nalinlang tayo. Pinasalamatin natin ang Diyos sa hindi niya ginawa. Babalakin ko, kaya ng mga kaaway natin magpagaling. At karamihan gumagaling. Pero ito po yung mangyayari. Number 1, babalik at babalik ang sakit. Hindi permanenteng kagalingan. Number 2, kung hindi man the same na sakit, mas magkakasakit ulit tayo, ibang klaseng sakit. Number 3, ito yung posibleng mangyari. Kung hindi man tayo ang magkasakit uli, isang member ng family or close sa puso mo ang magkakasakit. Hindi po yan permanente. Nothing is permanent with the devil. Parang sa simula lang yan, after how many months, after a year or 2, ayan, magsisimula uling magmamanifest yan.
Ang totoong healing ay galing po sa Panginoon. Okay. Kaya, nilagay ng Panginoon ito, unang commandment. Bakit po una? Bakit ang first commandment, hindi niya inalagay sa third commandment or 10th commandment? Bakit unang commandment itong una about the spirits, about gods? Dahil alam ng Diyos na may mga demonyo na gustong linlangin tayo. Ito po, ito yung teaching ng simbahan natin, ha? Take note na lang po noong CCC number, okay? Number 2110, forbids superstition. Kaya po, it forbids superstition. Nagkakasala po tayo pag merong superstitious belief tayo. Bakit po? Kasi, imbis na 100% ang ating pananampalataya sa Panginoon, nahahati na doon sa mga practices. Hindi na 100%. Kayo, mga sister wife, anong mararamdaman nyo kung isang araw sasabihin ng husband ninyo, Day, sige na, pwede ba 3 gabi, sa susunod na 3 gabi, doon ako matulog sa neighbor. Doon ako matutulog sa neighbor. Wala namang mawawala dyan kasi ikaw naman yung mahal ko. Tikman ko lang yung sa kabila. Ikaw naman ang mahal ko, walang mawawala. Ikaw pa rin ang asawa ko. Kaya pwede ba doon ako matulog sa kabila? Anong gagawin mo? Ay talagang aawayin mo, di ba? Aawayin mo. No, dalawa nang nahahati na ang puso mo, Ganyan din ang Diyos. Masasaktan siya dahil hindi na buo ang ating pananampalataya. Kaya, usually yung reason na naririnig natin ay, wala namang wawawala siguro, Bishop, kung sa amin po sa Leyte, ang tawag sa magpa-doktor, magpa-English. Kaya pag nagpunta ka sa spiritista, psychic healer, magpa-Bisaya. Kaya sinasabi nun, wala naman siguro mangyari. Father, wala namang mawawala kung magpa-English. Tapos na po akong magpa-English, ngayon magpa-Bisaya naman ako. Wala namang mawawala. Ano ang sagot natin? Marami ang mawawala at kung hindi tayo careful, baka ang kaluluwa natin mismo ang mawawala. Ito, forbids idolatry, divinizing what is not God. Ginagawang Diyos ang hindi Diyos. Akala natin yung nag-heal sa atin Diyos, hindi pala Diyos. Ito po, all forms ng divination, kailangang i-reject. Pagtawag sa mga patay, pag-predict ng future, consulting the horoscope, astrology, palm reading, tawas, clairvoyance, nagpapasapi, lahat pong ito against the will of the Lord. Okay? So klaro po sa teaching ng ating simbahan. Bakit po kasalanan ang horoscope, ang mag-predict ng future? Dahil, una, hindi natin sinasabi na hindi pwedeng gawin yan ng Diyos. Pwedeng gawin yan. In fact, meron siyang binibigyan ng mga santo, saints na ganyan. Pero generally speaking, God does not work that way. Bakit? Because ang gusto ng Diyos, ang magsarig tayo sa Kanya. Maniwala at we develop faith and trust in Him every day of our life. 100% trust and confidence. No? At hindi tayo ma-influence sa mga prediction na yan. Naku, next week magugunaw na ang mundo. Sige, di magunaw ang mundo. Ang puso ko ay nasa Panginoon. Di ba? Minsan kasi pag magugunaw na ang mundo next week, may nag-predict. Iba-iba na yung ginagawa natin. Di ba? Nagpupunta na ng bundok, nagpapublish ng panggatong, para daw pag end of the world na, may panggatong pa siya. May gamit pa ba ang panggatong kung wala ng mundo? Okay? So, hindi po ganyan. Tinatakot lang tayo niyan. Di kung mag-end of the world next week, so be it! So be it! Wala tayong magagawa. Yan ang kagustuhan ng Diyos. But we trust in Him. We love Him. I offer myself to you, my Lord. Okay? So,
very briefly, 2117, ito, all practices of sorcery, magic, ito yon, importante po. Kahit ang intensyon natin, even if this were for the sake of restoring their health, kahit ang purpose natin ay mawala ang sakit, pero ang ginamit ay occult powers, rituals, this is sin before the Lord. Bakit? Dahil ang power galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos. At isa lang ang purpose ng kaaway, to destroy our soul. Kaya talagang ang Diyos nasasaktan dahil hindi sa Kanya. Dahil sasaktan lang tayo ng demonyo at the end of our life, dadalhin ang kaluluwa doon sa impyerno. Kaya kahit even if for the sake of restoring our health, kahit mawala pa yung sakit natin pero hindi naman galing sa Diyos, sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin yan. Pangalawang reason na importante. Di ba ang sakit? Di ba minsan hindi tayo gumagaling sa sakit? Di ba ang ibig sabihin yan? Imbitasyon ng Panginoon na sumama tayo sa suffering niya sa krus, di ba? At ang mga suffering natin, yan ang ginto, bulawan, ginto. Yan ang kailangan natin sa langit. Yan ang magpapapasok sa atin sa langit. Kaya po, pag sinabi natin, kailangan gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko, kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon. At mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Okay. Ito pa po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching, sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam pero pinipray ko siya, sarili ko lang. Wala namang masama doon, Bishop, di po ba? Sabi ko, oo nga, wala namang masama. So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer, contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? So that sabi ko, Sister, pwede, pag naghilot po kayo, huwag na kayo magdasal. Hilutin nyo na lang. Wala nang orasyon. Kasi most probably, galing sa bukas na third eye. And when the third eye is open, ayon, kahit si Mama Mary pa yung nagpakita, hindi yan si Mama Mary. Di ba minsan may mga istorya, hindi ko alam dito sa Pandan, doon sa katedral, meron yan. Pag nagmimisa ang pare, bigla na lang, ang mukha ng pare nagliliwanag, ang bread, naging si Jesus na, talagang nakikita ang mukha ni Jesus, nagliliwanag ang buong altar. Most probably, they are not coming from Jesus because God does not work that way. Hindi ko sinasabi na hindi posible, pwedeng mangyari yan, but generally speaking, God does not work that way. During interview, lumalabas ang mga causes. Bukas pala ang third eye. We will go to that, no? Ano ang mga causes? Bakit nai-influence tayo? So, pag meron ng
invocation of evil powers, orasyon. Yan po ang hindi na maganda. Okay? Nung bata ako, naalala ko, pinaluyahan ako ng parents ko. Palagi yon. Tapos, part ng seremonyas, hinihipan ako sa ulo. Di ba? Nung pari na ako, ngayon ko lang nalaman na ang pag-ihip pala is reserved to priests only. And it is done during exorcism. And anybody, nakalagay po sa instruction, hindi dapat ang mga lay mag-ihip ng hangin sa ulo ng kung sino man dahil ang act na yan is proper to the priests only, doing exorcism, pagpapalayas ng espiritu. Mga ganon. No? Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, ayun, madali tayong ma-influence ng kaaway. Okay. Opening to the influence of the evil one. Bakit nai-influensyahan ang tao ng mga ganito? Ano yung mga opening? Ano yung bukas sa kanya? At napasukan na influence ng masama. Number 1, sinful lifestyle. Ito po yung tinatawag natin na buhay na malayo sa Diyos. Matagal nang hindi nagsisimba, matagal nang hindi nangungumpisal, 10 years, 20 years, 50 years. Yung mga bata hindi pa nabinyagan. Ano ho? Ikakasal na lang ang mga bata, doon pa magpapabinyag. So, it is a life that is so far away from the Lord. Madaling, wala pong pananampalataya, madaling mapasukan ng mga fallen angels. Dahil walang proteksyon spiritually. Pangalawa, occult practices. Either tayo mismo nagpa-practice ng mga ganito, spiritism, pangluya, pandaga, at talagang pinapractice natin na normal na lang sa atin, madali tayong mapasukan. And usually, ang weakest link ang naaapektuhan. Sino ang weakest link sa bahay? Mga bata. Mga bata. No? Kaya, either tayo ang nagpa-practice or nagkukontak tayo ng mga spiritista, or kaya, meron namang panahon na nagsisimba tayo, hindi tayo gumagawa ng ganito, pero bakit may third eye ang anak ko? Baka sa bloodline. Baka yung lolo natin, yung kanunuan natin, merong gumagawa ng ganito, kaya sa bloodline pumapasok. So mga occult practices. Number 3 is open third eye. May isang nagsabi, Bishop, regalo yan sa Diyos sa akin kasi may mga nalalaman ako. Sabi ko sa kanya, at the very least, would you be okay kung pag-usapan natin yan? Punta ka sa kumbento, pag-usapan natin, tingnan natin kung saan galing ang power na yan. Usually, ito po yung karanasan ko. Pag yung isang tao may schedule ng pre-over, first time magkikita kami, o kaya second time, tapos na ang kumpisal, magre-renounce na sunod, o kaya magpo-close na ng third eye, binibigyan ko ng babala or warning ang kapatid natin. Sinasabi ko, i-discourage ka ng spirit. Lalabas ka na lang ng bahay, parang ayaw mong lumabas. May mangyayari siguro palang, for example, may mga kaguluhan na mangyayari sa bahay para i-discourage ka na wag lumabas, wag pumunta sa kumbento. O kaya yung mga disturbo, wag kang magpa-disturbo. They are coming from the devils. They want you to feel discouraged para hindi ka magpunta. Hindi natin ipagpatuloy ang pray-over. So, go. Overcome that. Ask the Lord to overcome that. Kasi yun ang gagawin nila i-discourage tayo. So, open occult third eye. At pang-apat, yung mga trauma, emotional woundedness natin. Kunyari, matanda na tayo, pero sa puso natin, galit pa tayo sa tatay natin na matagal nang namatay. Dahil nung bata pa tayo, pinagalitan ka, nilagay ka sa sako, at ang sako nilagay doon sa kusina. No, hindi mo makuha ang takot, ang galit sa tatay mo, that can be an entry point ng kaaway.
O kay galit ka sa neighbor mo, galit na galit ka, yan pwedeng panahanan, stronghold ng kaaway. Kaya galing sa galit, nanganganak ng ibang kasalanan. Galit, bad thoughts, and then, yung galit mo, nagplano ka na batuhin ang bahay, binato mo, 3 na. Nasira ang window shield, 4 na. So nanganganak ang isang stronghold sin ng other sins. At pag nakakapit ang demonyo doon, talagang kakapit siya doon. At sa experience po natin, ang pang-4 po ang pinakamahirap na matanggal, mahil. Kasi kung hindi makapagpatawad ang tao, hindi rin mahihil. May emotional woundedness, trauma, sexual trauma. Nung bata pa, may experience ng ganito, hindi na-overcome. Kaya kailangan pong magpatawad talaga at ma-process ang ating mga trauma. Kasi ang trauma, sugat po yan eh. At doon na-attract yung mga kaaway natin. Dinidisturb tayo lalo. Okay? Last, malapit na po tayong matapos. Paano tayo naaapektuhan? O kanyari, bukas ako. So paano ako maaapektuhan? 2 pamamaraan. Ordinary way at extraordinary way. Ang ordinary way ay temptation. Sa temptation, hindi sila nagpapahalata. Hindi sila nagpaparamdam. Pumapasok lang sa isip, di ba? Araw ng linggo, biglang umambon. Ambon lang naman, hindi naman malakas ang ulan. Biglang mong sinabi, ay ayoko na lang magsimba kasi baka lagnatin ako. O yun, na-tempt tayo ng kaaway. So, ordinary way. Extraordinary way. Ang ibig sabihin lang po ng extraordinary way, nagpaparamdam sila. Dahil majority na sila sa buhay natin. More than 50% na yung influence nila kasi hindi nagsisimba ang tao, maraming occult practices, may trauma pa, kaya madaling mapasukan. Imagine, sabihin na natin, 60% lang influence ng devil. Kaya tinatawag natin yan na obsession. Ang atake ay sa mind. Hindi makatulog, malalaswa ng mga picture, laging nagdi-dream, nananaginip ng masama, parang hinahabol palagi pagising. Okay? And then, masasamang isip, puro negatibo ang pag-iisip. Okay naman yung maging negatibo, pero may panahon na talagang hindi matanggal-tanggal ang negativity. So, in summary, sa isip po yung atake, mga negative thoughts, dreams. Pangalawa, pag lalo pang lumala, 80% na ang influence, tinatawag na oppression. Hindi lang sa internal, kundi pati sa katawan, nagkakasakit. May mga kaso po tayo ngayon na ilang buwan napansin ng pamilya, bawat buwan, bawat semana, may isang nagkakasakit. After 1 week si tatay, after another week yung anak, after another, halos walang araw na walang may sakit. Pagdating sa ospital, normal ang laboratory. At nung magsimula kami sa pag-process, interview, mag-pre-over, ma-close ang third eye, ayon, hindi na sila nagkakasakit. Kasi ang gusto ng kaaway, talagang pahirapan tayo. So, sakit, negosyo. Bakit pa ang negosyo ko ngayon bumaba? The past 3 years, okay naman. Pero, ayan, dapat nating i-examine bakit nga ba bumaba. Baka may ginawa tayo na nakapasok sila. At saan tayo magtatanong? Doon sa 4 na inano natin, diniscuss natin. Kunyari, merong isang bata na dadalhin dito sa kumbento dahil napuposes. Usually, ang interview ng pare, doon sa 4 na yun, tatanungin ang parents, nanay, nagsisimba ba kayo? Nabinyagan ba ang batang ito? Pangalawang tanong, nagpa-practice ba kayo ng mga occult practices? May batakdungan ba ang batang ito? May anting-anting ba ngayon? Kaya pag oo ang sagot, ayan, yun ang mga most probable na entry point. Okay? Pangatlo, bukas ba nakakakita bang anak nyo ng kung ano-ano? May takot ba ang bata? May galit ba ang bata? So, doon papalibot ang interview. So, oppression. Bakit ba ang dali naming mag-away sa bahay? Kunting sagi lang ng braso, nagsisigawan na kami. Nung una, hindi naman. There can be an oppression
in there. And many times also, oppression can take the form na parang possession na, nawawala sa sarili, nagsisigaw, ang lakas-lakas. Sometimes, ganyan ang nangyayari. At pangatlo, possession, 100% talaga. Pag napoposes ang isang tao, ang sense lang po, ang katawan lang po, hindi ang espiritu. Kasi the spirit belongs to God. Kaya ang mata, pag nakatingin sa iyo, ang tingin sa atin, iba na. Kasi pinaglalaruan ng demonyo. At pang-apat, ang tinatawag na infestation. Dito pumapasok ang haunted house, no? Na i-infest, pinaninirahan ng mga demonyo ang isang bahay na walang tao. Dito din po pumapasok ang mga estatwa natin. Kasi di ba pagpunta natin ng espiritista, makita natin sa altar, ang daming image ni Mama Mary, Santo Niño, San Antonio, Saint Michael the Archangel. Kaya sasabihin natin, Bishop, okay naman yung espiritista na nagpagaling sa akin kasi ang dami niyang estatwa sa bahay. Tsaka nag-rosary pa kami. Ang sagot ay ito, pwede pong ma-infest, pwede pong panahanan ng bad spirit ang image ni Mama Mary, ang image ng mga ribulto natin kung ginagamit sa hindi mabuti. Kaya hindi porket may imahen sa bahay ng kapatid natin, ay Katoliko yun. Hindi po. In fact, meron din po tayong kaso. Tapos na-resolve na ang kasong ito. Sa isang bahay, nagulat na lang yung parents nung ang dalawa niyang anak hindi makatulog. Gabi-gabi parang napuposes, natatakot. Kaya in the course of the interview, during the weeks na natatakot sila, simula natatakot lang. Hanggang nabuksan ang third eye, may nakikita na sila. So palala ng palala. Anyway, ang resolution, nung ma-interview natin ang parents, in passing, kasi tinanong ko, ano bang nasa bahay po ninyo na galing sa mga espiritista, albularyo? In passing na mention niya, sabi niya, Bishop, isang araw, napadaan ako sa basurahan. At dun sa basurahan, nakita ko ang image ni Mama Mary, malaki pa naman. At nung makita ko na bago pa, walang gasgas, kinuha ko at dinala ko sa bahay. At doon parang nag-bell kaagad yung tainga ko. Sabi ko, naku sister, baka diyan nagmula ang disturbance sa bahay ninyo kasi nasa altar na siya. Pwede ba i-surrender mo yan sa akin? Kaya the following day, sinurrender na yung image ni Mama Mary. Ang ginawa po natin, in-exorcise, kasi may masamang espiritu in-exorcise, pagkatapos, blindness, tapos binalot uli, and with much respect, ibinaon natin sa lupa. Di ba yan ang ginagawa natin pag meron kayong estatwa na sira na, di ba? Sira na ang ulo, putol na ang paa, may mga libro kayo, prayer books na gulag-gulanit na, pwede po yung i-dispose. Huwag pong itatapon ng kung ganyan lang. Huwag po. Magkakasala tayo niya kasi sagrado yan. Ilagay po sa karton at habang nagdadasal, Our Father, Hail Mary, Glory be, ibaon respectfully sa isang lugar na hindi matao. Example, may garden kayo. Huwag po doon sa punong kahoy na kung saan iniihian ng mga bisita ninyo. Kasi sacrilege po yan, maiihian. Di? So doon po sa lugar, sa banda ng bahay ninyo, sa labas, na kung saan walang tao masyado, no? Baka may groto kayo, doon sa tabi ng groto, ibaon, no? Respectfully. Kung ayaw ninyong magbaon, nag-aalangan kayo, pwedeng ibigay sa ating mga pare. Sila na yung magbabaon, okay? So, ibinaon ko. And then, sabi nung nanay, after 1 week, bumalik sila para sa follow-up natin. Sabi nila, Bishop, the moment na nabitawan ko ang image dito sa Bishop's house, gumaan ang pakiramdam ko. At mula noon, wala nang disturbance sa mga anak niya. So in other words, ang disturbance galing sa image ni Mama Mary na may infestation. Nananahan ang masamang espiritu. Kaya po dito pumapasok yung mga anting-anting. May mga spirits po yan. Kaya pag merong nag-surrender ng anting-anting, anong ginagawa natin? Ini-exorcise. Bago sinusunog, bago ibinabaon kung hindi masunog.
Ginugunting po natin yan kasi sa ilalim hindi po masusunog yan. Kailangan guntingin at talagang ipalabas yung mga papel sa ilalim. Ang dami sa ilalim. Kayo, brothers and sisters, pipirma ba kayo sa isang dokumento? Isang araw may magpupunta sa bahay ninyo, magpapapirma sa isang dokumento na Chinese character. Pipirmahan ba ninyo? Hindi. Kasi baka after 1 week, babalik sila at sasabihin, bakit ka pa nariyan sa bahay mo? Itong pinirmahan mo na Chinese character, ang sabi dito, dinodonate mo ang lupa at bahay mo sa akin after 1 week. Aalis ka na, kaya umalis ka na. Akin ang bahay na ito. Di ba? Hindi tayo pipirma sa dokumento na hindi natin naiintindihan. Ganon din po sa mga anting-anting. Huwag tayong magsuot ng mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan kung ano ang nakalagay. Magsuot lamang tayo ng mga bagay-bagay, cross, holy water. Alam natin ano ang ibig sabihin. So, delikado po. Nabanggit ko po kanina yung mga anting-anting. Ano pong nangyayari dyan? Kunyari, si Pedro de la Cruz, sinaktan siya ng duwende. Kaya nagpunta siya sa albularyo, sa espiritista, na ang spirit na tumutulong sa kanya ay White Lady. Binigyan ng anting-anting. Nawala yung sakit. Natural dahil mas powerful ang White Lady kaysa duwende, di ba? So nawala ang sakit. Pero after few months, after 1 year, bumalik uli ang sakit or ibang uri ng sakit. Bakit? Kasi ang kanyang suot na anting-anting, while proteksyon kontra sa duwende, opening naman sa mga higher powered na mga bad spirits. Kaya nung makita siya ng tikbalang, kasi ang tikbalang mas powerful kaysa White Lady. Example lang yan ha, hindi ko alam sa totoong buhay. Naglalarawan lang ako. Mas powerful ang tikbalang, kaya nagkasakit uli siya kasi mayroong anting-anting attraction yun, magnet. Kaya pagbalik niya sa espiritista, anong sasabihin? Hindi ko kaya ang kaso mo. Pwede bang magpunta ka sa ibang albularyo sa kabilang baryo kasi kaya ka? May referral. Bakit po? Kasi na-feel nung espiritista na hindi niya kaya ang power dahil high-powered na. Kaya nang magpunta ang tao sa kabilang baryo, na-heal uli siya. Bakit siya na-heal? Kasi ang espiritu na tumutulong sa kanya, kapre. Talo ang tikbalang. Pero ang mga lower spirit, duwende, ang mga tikbalang, ang White Lady, naririyan lang sa katawan ng tao. Naririyan lang. Kaya po natin, diniscuss kanina ang hierarchy of angels. Nakita natin yung siyam na hierarchy of angels? Dahil ang mga demonyo, merong hierarchy din sila of angels. Merong demonyo na mas powerful, meron namang demonyo na less power. At usually sa tingin, well, personal na tingin ko, ang mga duwende, yung mga nakikita, usually, yun ang mga less powered evil spirits. Naririto lang. So, may mga hierarchy din po sila. Kung dito sa Diyos, 2 kingdom lang ang pinagpipilian po natin. The kingdom of God, the kingdom of the devil. 2 lang po. Sa kingdom of God, paano tayo nakikip in place? Love, mercy, compassion, service, pagpapatawa, di ba? Sa kingdom of the enemy, paano sila nakikip in place? Threats, puwersa, nagsusuntukan sila every minute, nag-aaway sila. So they are kept in place, the lower powered angels are kept in place by threats and dominions and coercion, hindi by love. They don't know what love is all about. They don't know what forgiveness is all about. Okay? So yun po yung infestation. Last 3 slides na lang or 4. Kaya sabi ni St. Paul, we are dealing with spiritual realities, kaya ang ating weapon ay spiritual realities din ho. Okay? Ang ano yung spiritual weapons natin? Number 1, ang regalo ng Diyos ng pananampalataya. Faith. Gamitin natin ito. No? Faith, buhay na pananampalataya sa pamamagitan ng prayer. Note, hindi po natin sinabi na ritual, magic ritual,
appeasement rites, padugo, kundi prayer. Okay, klaro po yan. And then, gamitin natin ang simbahan at ang mga sakramento. Ang mga sakramento, lalong-lalo na ang misa, ang padugo ni Jesus, at ang kumpisal. Ngayon, na-mention natin ang sakramento. Balik tayo sa tanong kanina, sa una nating tanong. Bakit ang mga sakramento nakapalibot doon ang superstitious belief? Binyag. Bakit nag-uunahan na lumabas sa kasal ang daming mga superstitious belief? Sa patay, ang daming mga pamahiin. Ang sagot ay ito, dahil hindi gusto ng mga demonyo na ma-receive natin ang fullness ng grasya ng sakramento. Kaya sila nakabalot, kaya sila nakapalibot, upang hindi 100% ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi nahahati na. Pagkatapos ng binyag, naniniwala tayo na ang siyang unang makalabas na baby sa simbahan, suswertehin, kaya nabawasan ang pananampalataya sa Diyos. So nakita po natin ang deception. No? Hindi nila gusto. Gusto nilang disturbuhin tayo. Kaya nakapalibot ang occult practices at superstitious belief sa buhay pananampalataya natin. Para silang mga cellophane na nakabalot sa candy. Tanggalin ang candy, tanggalin ang superstitious belief at occult practices at matitikman natin ang totoong lasa ng pag-ibig ng Diyos. At maibabahagi natin ang totoong lasa ng pag-ibig ng Diyos. We will become a real gift to others, gifted to give. So church and the sacraments, and then it will result in good works, apostolate. Kahit anong gawin natin, I will bring Jesus with me. Nasa bukid ako, lay minister ako, nasa kalsada ako, nasa simbahan ako, nasa pamilya ako, I will always bring Jesus with me. At kailangan kong matandaan, kasama sa pagpapakabanal ang sakripisyo, sacrifice. Sacrifice without the cross is fake sacrifice. Hindi po totoo. Kaya, if in case may mga sakit tayo, na andyan ang sakit, let us offer them as a sacrifice to the Lord. Because in the eyes of the Lord, these are gold. Mga gold po sila turned inside out. Yan po ang magpapatuloy sa atin sa langit. And then, kung kailangan po, gumamit ng mga sacramentals. Ano po yung sacramentals? Holy water, holy salt, the crosses, St. Benedict's medal, escapulario, St. Benedict's ring, at kung ano-ano pa, rosary beads, yung rosary beads, this is a sacramental. And then, yung medalya milagrosa, yung ating mga estatwa ni Mama Mary, these are sacramentals na pwede nating gamitin. And these are powerful sacramentals. Ang mga demonyo, hindi nila kaya ang holy water na napapaso sila. Ang blessed candles, kandila, hindi nila kaya ang liwanag galing sa kandila na may blessing ng pare. Nasisilaw sila. Ang asin, hindi po yung asin na galing sa kusina, ha? Dapat yung asin na nabindisyonan ng pare. Okay yung asin na galing sa kusina, basta nabindisyonan ng pare. Kasi ang asin na walang bindisyon, asin lang ho yan. No? Tingnan nyo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Tingnan nyo, tubig, asin, ordinaryo lang yan, di ba? Pero, pag nabindisyonan ng Diyos, pag nabindisyonan ng pare, ang ordinaryong tubig, ordinaryong asin, kayang i-destroy ang demonyo. Amen, di ba? Tayo, makasalanan tayo. Isang pitik lang ng kaaway, wala na tayo. Pero bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Bakit hindi tayo nadidisturbo ng kaaway? Dahil
mahal tayo ng Diyos. Kailan tayo nadidisturbo? Kailan nagkakaroon ng pagkakataon na idisturbo tayo? Ito po yung kaaway natin. Ang kaaway natin ay parang aso, Doberman. Mabangis. Pero nakatali na ho. Tinalian na ng Panginoon, nakatali na sa poste. Example, ang kanyang tali, kadena ay 5 meters. So long as we keep our distance 5 meters away, we are safe. Pero pag lumapit tayo within 5 meters, 4 meters na lang, ay talagang masasakmal tayo. At ano po ang mga palatandaan yon? Number 1, di ba 4 yon? Sinful lifestyle. Hindi na tayo nagsisimba. Pangalawa, nagpa-practice tayo palagi ng mga occult practices at superstitious belief. Pangatlo, bukas ang third eye. Hindi natin pinapasara sa simbahan dahil akala natin gift. Dahil may gift of healing na ako. Pang-apat, trauma. Yun ang pamamaraan na unti-unti tayong napupunta sa kabila. Kaya keep our distance away so that we will be safe from the evil one. Sacraments, baptism, confession, etc. Sacramentals naman ang mga rosary, scapulars, at saka mga medals natin. Okay? So, yun po yung presentation ko, and I hope this will help us magnilay, and then kung handa na po kayo, ikumpisal po ito later kung meron pong schedule ng confession. Di ba, pag nagkukumpisal tayo, kinakalimutan natin ang first commandment. Yung usual na kinukumpisal natin ay yung nag-away kami ng asawa ko, masama ang isip ko, nagduda ako. Okay po yan, ikumpisal natin yan. Pero huwag kalimutan ang mga, Lord, nagpadaga ako ng bahay maraming beses, nagpabatakdungan ako sa anak ko. Nung bata pa ako, pinapatakdungan din ako ng nanay ko. No? Dahil ho, mga kasalanan po sila. Nakita natin kanina, di ba? They are sins against the first commandment. Kaya sana, next time na mangumpisal tayo, ilista niyo po lahat. No? Nagpahoroskop ako, nagpahula ako sa kamay ko at naniwala naman ako. Isali natin sa pangungumpisal natin para totally ma-cleanse tayo sa mga kasalanan na ito. Alam niyo po, kung ako yung born again, saan ko kayo aatakihin na Katoliko na totoong may Diyos-Diyos? Hindi ko na kayo aatakihin sa Ribolto dahil alam ko na ang mga Katoliko hindi tayo nag-worship ng Ribolto, kundi kung sino ang who is meant by the Ribolto, di ba? Kung si Jesus ang wino-worship natin, hindi yung kahoy. So hindi ko kayo aatakihin doon, pabalik-balik na yan nasasagot na yan ng Katoliko. Saan ko kayo aatakihin na totoong may Diyos-Diyos ang Katoliko? Sa inyong occult practices and superstitious belief. Dahil naniniwala kayo, na Diyos ang may gawa nito, na sa totoong buhay, hindi Diyos ang may gawa, kundi ang mga fallen angels. Nasabi ko ba yun kanina? Pwede bang ma-in love ang isang fallen angel sa isang dalaga, magandang dalaga? Hindi. Dahil ang tingin nila sa atin, remember, basura, mabaho tayo. Pinapalabas lang nila na nai-in-love sila. Pero ano ang purpose nila sa dalaga? Ang dalhin ang kaluluwa sa impyerno. Sa ating lahat po yan, pati pare, ang malito kami, ako. Napasok po ako dito dahil ang experience ko po sa parokya, merong isang grupo na pinapasok ko, parang charismatic style, at doon nagsimula sa kanilang praising, hardcore praising, merong natutumba, may gumugulong, may bata sasabihin, Jesus! Kasi nakita niya si Jesus sa kanyang vision at umiiyak si Jesus, sinasabi, magpakabanal na kayo, nasasaktan na ako. Kaya
Hindi ko alam, pero at that time, nabuksan na pala ang third eye ng bata. Kasi very intense ang praising eh. Marami nang nangyari, nagpapagulong-gulong. So sabi ko, Lord, galing sa bata, nung mag-aral ang bata, bumalik sa school, ang kanyang klase, halos buong klase, naaapektuhan na, napuposes. At yung mga high school naman, pagpunta sa kanilang eskwelahan, doon naman, dumarami. At doon ako lumuhod talaga, Lord, hindi ko alam ang gagawin. Ano ang nangyayari? And then after natin na mapag-aralan, sa gabay ng Diyos, ay dito natin nalaman ang lahat. Hindi pala galing sa Diyos yon. Third eye pala. Kaya ang ginawa ko, bawat bata na naposes sa school, inisa-isa ko. And after 1 week na naubo sila, wala na. And then I put a stop to that group, yung charismatic style nila na praising. I said no. Channel your ano to other apostolate, not this one. So sana po makatulong ito, and then one day during this season of Lent, makapunta tayo sa kumpisalan, isama po natin ang pagkukumpisal ng mga kasalanan against the first commandment. And continue to ask the Lord for the grace of enlightenment and healing. Kung meron na po sa atin dito na nakikinig at hindi pa kumbinsido, may marami pa pong mga tanong, we continue to pray to the Lord. Lord, continue to send me your Holy Spirit para ma-enlighten po ako, no? So that I will be enlightened more and more. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.